Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are in the world. This is Grace, and today I'm going to show you my Hoya Laconosa collection. So, this is a very late episode kasi Saturday na ngayon and ngayon pa lang ako nag-shoot nito. Actually, yung mga clips kung saan kinausap ko yung mga plants, na-shoot ko na before, but this one, yun pa lang. Anyway, so, ayun na. Tama na yung intro. Simulan na natin. Kasi nga late na nga eh. Tapos di pa sisimulan agad. So, ayan na. So, first in this collection is my Hoya Laconosa, yung regular. Actually, wala naman talaga akong biniling Laconosa na regular. But this one is from a reverted vine of my inner variegated Hoya Laconosa. So, yun na yung next ating papakita. My inner variegated Hoya Laconosa. Ayan. I bought it as a very small propagation size. Ay, actually, hindi ko pala ito pinili. Na freebie ko lang siya na sobrang liit. Ayun. So, ngayon, ito na siya. And malago na. And malago na din yung pinapagate ko na reverted vine. So, there. Next, susunod na natin yung inner variegated ones. Next is a Hoya Golden Flame. Golden Flame, another inner variegated, but this one more on yellowish, greenish, yellow-green yung center, unlike yung inner variegated na white. Actually, yung white, nagpipink din yun pagka new growth. Minsan, pagka intense yung light. So, this one, Golden Flame, yung original pot ko ay nasa hindi magandang kalagayan. Nangayayat siya. Try ko na yan i-backfill ulit para hopefully makapag-root yung stem further para magkaroon siya ng, mabuhay siya. Pero parang, it's just staying alive. Tas nag-plump up. Medyo nilagay ko na siya sa high humidity environment. Pero, walang nangyari. So, nilabas ko siya doon sa container na yun. Tapos, ilagay ko siya with other plants. Tapos, ganun pa din. Pero, I don't know kung mabubuhay pa to. But buti na lang, meron akong nabuhay na propagation yung nasa loob ng bahay, which is in pond and self-watering pot like all the others. Tapos, yun okay naman. Medyo nahirapan na akong i-propagate ito unlike other Laconosas na halos 100% success rate. Itong Golden Flame, I don't know why, pero hindi siya ganun. Sa dami na pinapagate ko before, itong pot lang na to yung nabuhay. Tapos actually, itong pot na to, isang plant pa lang yung well-rooted dito. Yung other ay one-node propagation. Di pa rin sila nag-root. Sobrang tagal na yan. Ganon din. Staying alive. Pero, makapal pa naman yung dahon. So, yung ganyan lang ba siya? Matagal siyang mag-root talaga. Unlike other Hoyas or other Laconosas. Anyway, yun. So, I am hoping ito mapakapal ko pa. Hindi ko pa rin sinusukuan yung nasa labas. Sana mabuhay pa yun. Okay, next. Next, another inner variegated is this Hoya Laconosa Tricolor Bruno. So, yung inner variegated, di ba, parang mas flat. Yung Tricolor Bruno parang nakaganon yung dahon niya, naka-curve. Nagpipink din siya pag intense light. Ito, very easy to propagate and easy to, alam mo yun, pagka hindi siya in good condition. Nangayayat yung mga dahon. Madali lang siyang ibalik into a healthy state. Yun. So, yun. This one is relatively easy. Laconosa, so if you want inner variegated, ang ma-recommend ko, Laconosa inner variegated or this one, Tricolor Bruno if you're new and you're looking into more Hoyas na small. Ito, okay to.
Editing Grace here. So may nakalimutan pala akong mga Hoyas. So this one is another inner variegated Hoya. This is Hoya Soma. So ito, nasa wishlist ko to ng matagal and nakuha ko naman siya ng good size. Tapos, sinay ko siyang i-propagate but medyo mabagal siyang i-propagate mabagal siyang mag-grow. Pero okay naman, ito siya. Yung nasa labas, may times na nangangayayat siya kasi nakalimutan ko siyang diligan. Tapos ito naman yung indoors. Medyo tumutubo na siya ngayon, yung mga new growths na. And ayun, hintayin ko na lang na mag-lush ito sa akin. Next is my only outer variegated Laconosa. This is Hoya Asami Wonosobo. So ito, wala din akong plan bilhin to. But ayun nga, napansin ko wala pa akong tawag dito, wala pa ako outer variegated na Laconosa. So, kinuha na rin. And it was, good deal naman nung nabili ko siya, kaya kinuha ko na. Okay din pala siya kasi hindi ko alam before na nagre-pink din yung variegated part nito if exposed to enough sunlight. Ingat lang sa pag sun stress kasi may tendency din mag-bleach yung mga Hoya. So, ayun, tamang sunlight lang para sun stress lang yung maranasan nila and hindi bleaching or burn. And next, let's start with silvers. Nakailan na ba tayo? 1, 2, 3, 4. 4 na. 5th. Okay. Next is our Hoya Laconosa sulcata. Actually, mas nauna ko tong makuha. Yan sa mga una kong Laconosa. I think ito nga actually pala yung pinakaunang Laconosa sa collection ko. It's a silvery one and it's a curved one. Curly din yung leaves niya or basta yung hindi siya ruffled pero pa-curved din ganun. Yung parang naka-concave yung mga dahon. Silver yung surface, very shiny. Ito yung pinakauna ko atang Laconosa, I think, sa collection. Mas nauna pa dun sa inner variegated Laconosa. Tapos, I got this lush. Ang tawag dyan? Wind na siya sa wire. Pero nung nasa akin siya, parang nag-revert yung mga dahon for some time. Yung mga naging new leaves niya sa akin, nag-flat. Although ngayon, okay na ulit. Nag-curve na ulit. So, yun. That's my Hoya Laconosa sulcata. Next na silver ay itong white pearl. So, ito medyo recent. Meron na kasama siya sa mga haul ko, previous hauls ko. So, this one is a white pearl. Yung white pearl, silver siya na different size yung mga leaves. Di ko alam kung bakit ganito ka-inconsistent itong white pearl. May mga malaki, tas may sobrang maliliit. So, okay din naman. Ayun. Makapal yung dahon niya, succulent. Yung medyo mas maninipis kasi, for example, yung sulcata, mas manipis yung mga dahon. Although, firm din naman. Hindi naman siya yung very manipis. Like, ano ba tawag dyan? Yung mga lokiay, ganun. Ayun. So, next one na silver is our Hoya Laconosa full moon. So, yung full moon, wala siya na parang spots or specks ng green. Unlike yung white pearl. Siya talagang full moon. Full silver na Laconosa. Yun lang naman yung parang naisip kong difference niya. Nalito pala ako kung tawag dito. If same lang yung Laconosa full moon and itong next one. This is Hoya Laconosa silver coin. Silver mint coin. Anyway, basta siya. So, akala ko pareha sila, but yun nga, yung full moon, full silver siya. Yung mint coin, meron siyang specks. So, yung mint coin, mas parang maninipis yung mga dahon, like the sulcata. Pero mas ma-round yung leaves niya. Ayun. So, kaya siguro mint coin. I don't know. So, this one, I got as free cutting nung bumili ako ng Polynura Inner Variegated. So,
Yun na siya ngayon. Very, siyang grower. Very nice grower siya. Mabilis siyang tumubo. Kaya ang lago-lago na niya. I think isa to sa pinakamabilis mag-grow sa akin itong silver mint coin. Okay, next. Tapos na ba tayo sa silver? Last one. Last to silver is the Hoya Lacunosa Violet. Ito, nasa previous video ko, Violet, that I thought ay very similar sa Croniana Black Silver ko. Pero may difference naman sila. So, itong Violet, medyo mas similar yung feel ng dahon niya sa Silver Mint Coin and Sulcata. But it has darker leaf base na color. Kaya siguro tinawag siyang Lacunosa Violet. So, yeah. Tapos, ito, pinakita ko yung Croniana and Violet so that you can compare. And yung difference sila sa itsura. Okay ba naman? So, okay naman na meron ako ng both. Next one is my, ano ba tawag sa color changing ones. First is my Hoya Lacunosa Kayas. Ito, I thought di na ako kukuha kasi, or di muna ako kuha. Kasi, mahal ko siya nakita noong una, tapos parang maliit lang. But, when I went to Horty, merong medyo significant amount of plant na. So, nasulitan naman ako, kaya kinuha na natin. So, that is Lacunosa Kayas. At first, pag bagong tubo siya, pink yung mga dahon, and then it will turn white eventually, and then magiging parang green yung center, tas white edge, and then eventually, pagka very mature na nagiging green na yung dahon. So, ayun, fun pagka-lush yung plant kasi, ayun, different colors in one pot. In their different stage. Yung mga leaves ay nasa different stage in their lives. Ayan, so next one, I think this is also color changing. Ano ba tawag doon? As it matures, nag-change yung itsura ng mga dahon. This is Hoya Lacunosa Peridot. Yun. So, parang maraming dots yung leaves niya when it's new. And in significant amount of time, ganyan naman siya. But when it mature, or yung mga leaves, mas matagal pa. Pero very, very long time ito. Parang nagiging green din. Parang observation ko lang. Ganun lang yung observation ko sa peridot ko dito. So far, nakailang dahon na rin naman. Yung original plant, wala pa siyang new growth. But yung propagation ko, ayun, sila yung mga may new leaves. Tapos, ayan siya. So, I have 2 pots. Yung one outside, yung original pot, and then one inside na nasa pond and self-watering pot. Last but not the least is another inner variegated pero merong twist. So, this one is Hoya Illumi. Nakita nyo to sa isang unboxing video na sobrang lush. Tapos ito na lang yung meron ako ngayon. Namatay yung original pot ko nito and ito na lang yung tira, yung propagation. But, puti na lang, well-rooted naman sila, buhay naman sila. So, I still have the plant. So, hintayin ko na lang mag-grow. Okay, so that is all. This is my whole Lacunosa collection. Sorry na late kasi hindi ko nagawa yung video. Ayun lang. Tapos, shaky kasi hindi ko makita yung stand ng camera. Pero, pinush na lang natin yung pagkuha kasi, ayun nga, very late na. Ayun, so, sa Friday, next episode will be another collection video. Ang gagawin ko naman siguro ay isa sa dalawa. Mga indoor Hoyas, yung mga nakaset up indoor, or Carnosa collection. Pili kayo. Anong gusto nyo? Ayun lang. So, tingnan natin ano yung next one, yung next collection na ipapakita ko. Thank you if umabot kayo dito. Thank you for watching. I hope you have a good day. You had a good week. Have a good weekend. Enjoy the rest of your weekend and see you in the next video. Thank you for growing with me. Bye.